Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na in-audit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na in-audit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations. Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan, chichirya, etc.? Yan Para po sa ay mga informants? yan po ay hindi ko na ang alam ko po ay hindi ko po ma-determine based on the documents submitted since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not. Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OBP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds. Can you repeat your question po, Your Honor? I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng, pinasusoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OBP. I do not have personal knowledge na po about yan since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po. Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons? Wala po akong personal knowledge about dyan since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA. Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon. Yes po, Your Honor. Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya ata yung COA circular ng 1992 if I'm not mistaken na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security. Security ng tao, ng recipients and national security. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Correct. Alam ba, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay mag-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Actually, yung minention po nila na circular which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kay pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng resibo? Hindi po. Thank you. So, ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds. Yes po, Your Honor. Were you already part of the ICFAO in 2015? Yes po, Your Honor. So, yung pinakitang memo nung 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no? Yes po, Your Honor. Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds? Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So, nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or misuse. Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito if you look at the 1992 circular, iba sa 2015. Dun po kasi sa yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero dun sa 2015-01 kasi dun na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies. Yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners. Kumbaga nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate. Yes po, Your Honor. And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo? Yan pa rin po yung ginagamit, Your Honor. Okay, second question. Ano ang pinagkaiba ng AR sa OR? Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilhan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung
payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment. And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct? Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi doon po namin tinitingnan kung yung ginawa, kung nag-purchase po talaga sila. Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya? Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yun yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilhan nung item. Nung item. So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace. Yes po, Your Honor. Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na? Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili. Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sinong tumanggap. Opo, yung pinagbilan po. Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that. Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds? So, wala, based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases. So bawal ang paggamit ng alias. The circular is silent po. Okay. Para sa inyo, kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan. Based on that, kasi ang katulad nga po nung sinabi ko, document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not po. Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao. Yes po, Your Honor. Okay, next. Did you have napag-usapan nyo kahapon yung dealings nyo with OVP nung lumabas na or malapit nang lumabas yung AOM? Previous to that, meron ka bang dealings with OVP? Wala na po, Your Honor. So walang kumausap sa inyo, walang nagtanong kung paano to dapat i-liquidate apart from the meeting which included Attorney Poa. Wala na po akong maalala, Your Honor. Okay. Last question lang, Mr. Presiding Officer. Please wind up. Yung notice, yung AOM, ibig sabihin yan, may chance pa kayong i-correct, di ba? Yes po, Your Honor. Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na? Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount And to involved. your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds? Wala po akong personal, pero nakita ko po sa news po, so I was made aware na may end din na po yung OVP 2022. So may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos. For 125 million pesos po for the fourth quarter of 2022. So sinisingil na yan kay Vice President Duterte. Yes po, Your Honor. Okay. Nabanggit nyo sa inyong testimonyo kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents, kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama? Yes po, Your Honor. Almost 10 years po. Okay. Without mentioning the agencies, ilang agencies na gobyerno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds? Marami na po. Pag sa NGAs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies So, na po yung more na-audit. than 30. Yes po, Your Honor. Okay. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice? Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala po sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt. Yes po, Your Honor. So lahat, meaning gusto kong maintindihan, dinutugma niyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports at iba pa? Yes po, Your Honor. And how do you, hindi ko maintindihan, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt? Your Honor, kapag, ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier. So ibig sabihin sa supplier lang, sa tao, hindi kailangan ng resibo. Yes po, Your Honor.
Malinaw po yun. Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipts po. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM. At kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So dun na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita ko din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount ng kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150. Which was not present in the AOM. Yes po, Your Honor. Thank you. Para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili Yes po. yung sinabing ibinili. Opo. At So, at, At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po. okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR. Yes po, Your Honor. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP? Hindi po, Your Honor. Naibigay po ba ito ng DepEd? Katulad nga po ng sinabi ko, Mhm. yung sa OVP lang po yung may DEPs na naabutan ko. Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward Opo. payments. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po. Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments? Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan. Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yun. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, sir. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte hindi pa po? Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok? saan po, Your Honor. Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot? Katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo, naggumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko, parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yung konklusyon.
Kung ang tinutukoy niyo po ay yung meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Hindi po kasi we require So hindi po them. final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definisyon niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICMAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po kaming basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what it is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings po. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, doon sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at is final. I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under the joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Kaya nga. Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. Yes, available I round am two. done, but I have questions kung may second round. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo na presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes, Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po.
O kung ganon, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po ma'am. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang, at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's yung, categorical. na yes or Why don't you either go yes back or to your either joint no po. circular? Yun po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nare-limit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions, napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Ah, hindi pinapalawak po. ninyo nandun eh. Head of office, Hindi head po. of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po nakalagay po doon sa Sabi mo joint. kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly apologize arguing with Senator apologies Judge for Your Marcos. O sige Sorry. po. And kindly wind up, Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay, nung 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. No? So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam merong... ko kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICFAO, so we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun If ba I- yun? Since si VP Sala lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si VPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung ginamit and hindi po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara, talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sala lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sala lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh, may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Attorney Wamel, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for Attorney Wamel, listen to the question, please. Okay, It is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi Inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA executory na po, appealed Your to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Thank you. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination?
Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamil, no, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. So para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Can you wind up? Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, sa paggamit ng intelligence sa confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity for practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung totoong tao nasa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong ko, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala po kami. Yan ang susunod yung tanong. Na bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon? Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaka doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin. No? In fairness to the concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba? Yes po, Kasi Your kung paper lang, magre-rely lang kayo sa mga submission, hindi nyo inaalam, you don't go further than that, di ba? Anyway, wala ka naman doon hindi ka naman deputy commissioner pa o associate commissioner, so siguro, i-recommend mo na lang na i-amend yung inyong JMC. So my next question is, what would you consider as evidence of success of a particular surveillance operation and or intelligence information gathering activity? Ano yung evidence of success? Actually, walang specific na document yung sinasabi ng joint circular, pero nagbe-base po kami dun sa mismong wording po na dapat merong causal link between the successful intelligence or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informant. Okay. Would an after surveillance report or after intelligence report ng particular na agent, would it suffice para i-consider yung evidence of success? I'm not referring to the entire operation. Kasi kapag nagsagawa ng surveillance, nagsasagawa ng after surveillance report, whether negative or positive, would you consider that as evidence of success? Katulad po ng sinabi ko, tinitingnan po namin yung causal link. Kung may no? causal link between the success and the information given. by Yun the ang problema kasi bitin nga yung inyong audit. So I would reiterate, i-recommend mo na i-amend ninyo yung inyong circular. Thank you. Thank you, Senator Judge Lacson. Before proceeding to round two, Chair would like to make some interjections. Attorney Wamil, you read the notice of suspension earlier and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for Prosecutors? Uy, Anika, on meantime. Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po. You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared. Yes po, Your Honor. Can you total it again for me, please, sir? The payment of rewards po. I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures Ay. that you wrote there. Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787,000, ang tamang total is 69,837,000. Yes po, Your Honor. But the figure you mentioned earlier was what was written here. How How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures? Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na add dun sa total amount. 10 million po ng payment, reward payment. Pangalawa po,
Yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million na, pero yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga? Can you repeat your question po, Your Honor? Sorry. Nakalagay po dyan 10.5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung Yes reward po. payment. Yung Yes po. subsequent documents issued by COA already refer to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun? What subsequent document po, Your Honor, yung tinutukoy niyo? I am referring to the notice of disallowance later on and the documents mentioned also in subsequent articles, in subsequent documents. Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor. So ba't na-correct yun? Yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know? I wouldn't know po, Your Honor. In relation to the question of Senator Judge Soto, he said how much is the total that were provided for? You gave a total. In relation to the question of Senator Judge Villanueva, ano ba yung pinakaiba? Correct me if I'm wrong. You said you were aware of a notice of disallowance. Yes po. How much was the notice of disallowance? Ano yung dinisallow out of the 125? Sa pagkakalala ko, around 73 million pesos po, Your Honor. So out of 125 million, 73 million lang yung finally dinisallow ng COA dun sa notice of disallowance. Yung balanse, inoke niya. Ang makakasagot po niya, Your Honor, yung next witness po. No, if you're familiar with the notices of disallowance, you testified, Attorney Wamil, that AOM, notice of suspension, notice of disallowance. So sa dulo, pag iba na yung amount na nakalagay doon, marami nagtanong kanina, yung dinisallow lang ultimately is only 73.287 million. Posibleng magbago talaga yun, di ba? Yes po, Your Honor. So yung AOM mo, yung kabuuan ng 125, yung AOM mo pangalawa, kabuuan ng 125, yung notice of disallowance mo, ay yung notice of suspension mo, kabuuan ng 125, pero posibleng iba na ang amount ng notice of disallowance rather. Yes po. Depending on the evaluation po kasi yun nung nag-audit po. Now, one final question for this round as well. Let's focus on the failure to liquidate and notice of demand. Yung AOM po ba may failure to liquidate na at notice of demand na? Wala pa. I'm citing paragraph 8.3 of the IJMC. Kapag AOM po kasi, Yes or no? wala pa po. Yun po, yung AOM po kasi yung parang kinukonsider namin as demand po, Your Honor. So, wala. Saan po nakalagay sa AOM na may demand kayo? Kasi nire-require po namin sila na to comply with the submission po of the documents. Attorney Wamil, there is a big difference because your notice of suspension, does it include a demand? Pardon, Your Honor. Does the notice of suspension include a demand to pay? Wala pa po, Your Honor. Isn't it correct na nandun lang sa notice of disallowance yun? Based on the joint circular po, doon Yes. po nire-require po na mag-restitute. Sa notice of disallowance na. Yes. Wala sa AOM, walang demand sa notice of suspension, sa notice of disallowance. The demand to pay po, yes, Yes. Your Honor. So, when will the presumption come in? Under paragraph 8.3. Kung wala pang failure to liquidate, dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie doon sa 8.3? Ang wording po kasi nung 8.3, Your Honor, failure to liquidate. So kasama po doon yung failure to submit the documents. Hindi po kasama yung failure to pay kung ano man po yung dinedemand. Nakalagay po doon, failure to liquidate upon demand. Yes po. So ang sinasabi po doon ay isabit yung complete documents with the ICPAO. So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yun sa palagay mo? Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand. Na hindi sila nakapag-liquidate po. That is your interpretation, sir, correct? That is not found in the GMC. Ang binibase ko lang po doon sa provision po ng GMC, Your Sa Honor. interpretation mo nga ng GMC. Yes po, Your Honor. Dito yung mga acknowledgement receipts for December 21 to 31. Ang napansin ko rito nga, lahat buo ang numero, no? Walang butal. 250,000, 500,000 na acknowledgement receipt. Yes. Tama ba na kapag resibo na official, ang malamang hindi buo, no? May butal, di ba? May detalyado, malamang. Di ba? Malamang po, Your Honor. Okay, based on your experience. So dito, puro buo, 250, 500, ni isa, walang butal. Walang sentimo. No? So, yun, medyo isang concern natin yun. Ano? Pangalawa, 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that? Wala po akong data nung No, number this po. is about December 23, Ah. 2022. Nakalagay dito, date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day? Wala pong specific provision yung circular as to that. Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular, irregular, or you wouldn't know? I wouldn't know po.
Okay. Pero that's unusual po, pero I wouldn't know if it is irregular since wala Okay, naman pong provision. so we come back to the term unusual. Okay. So this is unusual. Doon sa nabanggit mo kahapon, yung usapin nung meeting ninyo, yung audit query, nabanggit nyo na hiningi, di ba nagka-meeting kayo, nagkaroon ng audit query, hinihingi ang audit query sa halip na AOM, tama? Yes po, Your Honor. Okay. At hindi kayo pumayag? Yes po, since wala naman po siya dun sa aming joint circular, Your Honor. Kung pumayag kayo na wala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Yes po. So, Kaya hindi po kami nagbigay, Your Honor. in other words, an audit query would be a violation of the joint circular, tama? Hindi lang po siya sanction, Your Honor. So, Yes. Hindi po siya part nung ini-issue namin. Okay, okay. Pero hindi nga part. Pero kung ginawa nga ninyo, based on your experience as auditor, you would be violating your own issuances. Yes po, Your Honor. That's why you refuse to give the audit query as requested and instead, tinuloy nyo yung AOM. Binanggit mo na hindi tinanggap yung AOM nung inisyu ninyo, tama ba yun? Yes po, Your Honor. Bakit? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yun? Yes po, wala daw po mag-receive. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan nyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Sa iyong pananaw, dito sa findings ninyo, napapakita ba na may possibility of misuse and abuse of government funds on confidential and intelligence funds? There's a presumption po, Your Honor. Yes. And hindi lamang to para sa opisina ni OVP, di ba? I'm sure sa tagal mo, sa iyong karanasan bilang investigator ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya. Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng in-audit po namin. At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yan. Yes po, Your Honor. Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanungin po ang ating witness is sa iyong eksperyensya, dahil sa lack of accountability using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito. Yes po. Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, huwag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po. Para So- maiwasan po yung misuse. So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung nagkaroon ba ng plano of action at paanong nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo. Tama po yun. Yes po, Your Honor. Dito po sa case ni OVP, sa Office of the Vice President, meron ba ganung klaseng plano? Meron ba ganung klaseng accounted use of the funds? Since ang audit po namin ay document-based, so nag-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Yes, kasi nung ako po yung naging Senate President for 2 years, we had access to the reports of confidential and intelligence funds. And in these reports, makikita po natin, one particular agency, talagang detalyado. Ito po ay panggamit sa buy-bust operation ng drugs, ito po ay nabigay sa informant, ito po ay nabigay sa mga tumulong paghuli nito mga tao ito. Ayan ba'y ganun din po nakita ninyo sa OVP, use of confidential funds? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sana mabigyan po ako ng leeway ng ating presiding officer. Basically, nung ako po yung naging Senate President, yung confidential intelligence funds ay dinadala dito during budget hearing. So, para ma-review po ng Senado. Ang ginawa ko po, nung ako po yung Senate President, binuksan ko po ito sa majority at minority. As a matter of fact, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel was the minority leader then. Binuksan po natin yan para makita ng lahat yung paggamit nitong confidential and intelligence funds through the reporting of the different agencies. May mga ahensya na makakapal ang mga sinabmit sa Senado para makita kung gaano nila o paano nila ginamit yung pera. Dito ba po sa Office of the Vice President, ganun din po kadetalyado ang report na binigay po sa COA o nakita ng COA sa paggamit ng mga pondo nila? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Opo. Okay, and the reason why, and I'll end this as a statement, the reason why we need to really curtail the use of intelligence and confidential funds on the possibility of abuse, and not only on the Office of the Vice President, this also goes to all agencies of government. Kaya limitado na po sa armed forces na lang yung ating confidential funds tuwing nag-approve po tayo ng budget. At kasama na po dapat dyan yung LGUs. Dahil yung LGU po ay matindi din ang pag-abuso ng kanilang confidential intelligence funds. Tama po yan, Attorney? Under your experience. Yes po. Walang po yung safeguards, Your Honor. Maraming salamat po. Napansin po ba ninyo
na yung isang acknowledgement receipt na 220,000 para sa payment of reward, parenthesis, various goods, para kay TJ Verano, 220,000 po ito. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. Samantalang ang expenditure ay para sa taong 2022. Typo error po ba ito o minadali ang paggawa ng AR? 2026 po, Your Honor. 2026 po. Acknowledgement receipt. December. Tama, 2022 acknowledgement receipt. Ayan po. Para sa 2022 po yata ito. Is this typo error or sa tingin ninyo ay minadali? Nagkaroon po kami ng findings about dyan, Your Honor. Lahat po nung ARs po na nakadate po, na hindi po nakadate ng 2022, naisama po namin doon sa aming notice of suspension po. Okay. Pero ang pirma po dito ni TJ Verano po, may pirma po nito, di po ba? Based on that document po, it appears na si TJ Verano po. So, dinate niya po ng 2026, in advance niya na? Or forward niya po to 2026? Ang pagtanggap po ng goods, December 22, 2026? Para sa 2022 po ito. Yes po, kaya po kami nagkaroon ng findings about dyan, Your Honor. Okay. So, question ho ninyo. Opo, kinusin po namin. Pangalawang katanungan ko po, pinajustify niyo po ba sa OVP bakit gumastos ito ng 2 milyon kada araw para sa safe house? Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses? Sumagot po ba ang Office of the Vice President? Based on the documents submitted to us, hindi po namin madedetermine kung ilan yung safe houses na pinagamitin po. Pero sumagot po ba siya? Pinajustify niyo po ba? I mean, 2 million per day, sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito kalaki, sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts. Na yung 2 million. So, hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas. Since katulad nga po ng sinabi ko kanina, we follow our audit based on the provisions po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amounts sa joint circular, kaya wala po kaming findings as to that. So, tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po. Wala po kayong physical audit. Yes po, Your Honor. When we analyze the expenditure, when is it in the nature of an administrative problem na parang mag-submit lang kayo, i-justify nyo to, o kulang lang ng dokumento, i-supply nyo to, and when does it go up to na criminal na in nature na sandali lang, may anomalya na dito, or we might file charges against you? Ano yung bar niyan, di ba? So sa mga senator judges na nanonood ngayon and sa publiko na nanonood ngayon, because nga confidential expenditures are in a class by itself, di ba? Peace and order so important, security so important. So I'm not referring to this case, so I'm not asking you to make a judgment in this case, whether it's administrative, criminal. In general, as an auditor, then I'll ask the same sa prosecutor and sa defense. Witness, go ahead. In your words, no? Apo, kapag AOM po sa KNS, ni-require po namin sila na mag-submit ng documents. Pero kapag nag-end na po, since there's an obligation to restitute, so ang remedy po nila is to settle the amount or to file an appeal with the commission proper. Yes, but even when you give them an ND to restitute, hindi nyo naman sinasabi pag restitute. Pwedeng restitute na mali paggamit, hindi yung binulsa mo yon, di ba? So at what point as an auditor do you say na sandali lang, criminal na to, may anomalya? Kasi pwedeng mali ang pinaggamitan kaya isoli nyo, but you're not accusing anyone of na binulsa niya. Well, sa circular naman po, merong presumption na tinatawag kapag hindi nakapag-liquidate na maayos yung agency, which is Yes, presumption of misuse or misappropriation. Yes, and that's a disputable presumption, right? It is a prima facie presumption. Yes, a prima facie presumption is a disputable presumption. It's not a conclusive presumption, meaning yung prima facie, so lilipat yung onus sa kabila na i-prove na mali. Tama? Yes po, Your Honor. Yes, so hindi pa yun hindi ka pa rin dumating dun sa point na yon na parang hindi, as far as COA is concerned, ninakaw mo to. Again, I'm not talking about this case in general. At what point nga will you have a final COA document saying na yon? Kasi pag sinabi mo lang restitute lang, it could be restitute because you didn't use it for what you were using it for. Based on the rules of COA po, since di ba i-appeal po pwede bang i-appeal yung ND, at kapag naglabas si commission proper ng decision at hindi po nag-comply si agency dun sa decision, then pwede nang endorse with the ombudsman yung case for the filing of criminal Kindly wind up, charges. Senator So Judge Cayetano. I'm okay. I just want to hear the answer of both the With prosecution. the permission of Senator Judge Allen, asking the counsels for the parties that same question will already make them give their own versions of the law, which I think should be coursed through the witness, similarly to how you asked the question to the witness, instead of it being placed on the record based on their own points of view. Payment of rewards to informers without documents evidencing the success. Kanina natanong ni Senator Ping at ni Senator Risa tungkol dito. Ngayon, anong klaseng ebidensya ang hinahanap
ng COA, ikaw in particularly, evidencing success? Since yung circular naman po ay walang binanggit na particular evidence, ang tinitingnan na lang po namin sa mga sinasubmit ay yung causal link between the successful information gathering or surveillance activities and the information given by the informer. Can you give an example kung paano ginagawa niya ng ibang agencies? Opo. Nagsasubmit po sila ng certification po, Your Honor. Give me an example lang. No? Ano yung causal link? Anong example ang binibigay ng ibang agencies? Nakalagay po doon kung ano yung naging successful surveillance or information gathering nila at kung yun ba ay dahil naging resulta ng information na binigay ng informant po. So ganun, may nagbigay sila ng reward or nagbigay ng pera para sa informant at mayroong success. Ganun kasimple. I can only say lang po yung kung ano yung sinasabi dun sa provision ng Joint Circular, Your Honor. I'm referring to the other agencies because I want to understand bakit hindi sila nakasubmit. Anong ginagawa ng ibang agencies na audit mo? Hindi ko na po pwedeng i-disclose yan, Your Honor. But in simple terms, may reward at may success. Yes po. And dapat may pakita nila na it must be on the account of the information given po by the informer. Okay. And then meron akong in the documents that were provided sa amin, meron ditong document galing kay Colonel Raymond Lachica, a certification, basically certifying, and this is for December 20 to 31, 2022. At ang kasabi dito, no untoward incidents in the implementation of the Office of the Vice President programs, project activities, as well as engagement of the Office of the Vice President. Hindi ba itong certification, no untoward incident, nagbigay ng reward, hindi ba ito sufficient to say na successful? Hindi po, Your Honor, kasi hindi naman po pinakita dyan yung causal link between the successful intelligence gathering or surveillance activities dahil sa information na binigay ng informant. Kasi in my own analysis, merong reward na binigay, walang untoward incident. Opo. That is the end goal, peaceful. Opo. Bakit hindi ka tanggap-tanggap itong para sa'yo? Ikaw kasi nag-audit nito. Opo. Yun nga po, Your Honor, since we base our findings kung ano po yung wordings ng Joint Circular. So yun po yung tinitingnan namin yung causal link between the successful information gathering and surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. So dapat po maipakita. Who determines the causal link? Kasi that's very subjective, di ba? Opo. Dapat po maipakita nila yung But who determines? the auditor po. Which is ikaw in this case. Tama? Kapag sinamit po sa amin, Your Honor. Pero it is the since it was the agency who gave the reward, so dapat maipakita po nila. No nga, but who determines that causal link? Sino ang nagde-determine na may link? Si auditor po. Which is ikaw nga, no? Kasi ikaw nag-audit nito, tama? Yes po, Your Honor. Okay. And dahil tinitingnan ko parang mayroon naman certification, but I want to understand bakit hindi siya pumasok doon sa hinihingi mong dokumento. Opo. Hindi po kasi pinakita dyan, Your Honor, na yung naging result ay dahil sa information na binigay ng informer. Yun po kasi yung gusto namin makita. Alright. Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo? Nung time po na yun kasi hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po. So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases? Wala? Wala pong indication. Okay, thank you. Yung ibang ahensya na ino-audit ninyo, gumagamit rin ba sila ng alias? We wouldn't know po kasi dun sa mga document na sinasubmit sa amin, hindi naman po naka-indicate if it is an alias or not. And it's not up to you to find out whether these are aliases or not? Yes po, since wala nang pong provision dun sa Joint Circular, Your Honor, with respect to the Okay. aliases. So itong paggamit ng alias, to your knowledge, hindi nyo alam sa mga ino-audit ninyo, but to your knowledge, gumagamit ba ang ibang ahensya ng mga alias? I wouldn't know po since karoon nga po. Hindi naman po, bukod dun sa sinasubmit nilang documents, wala pong naka-indicate na yung name ay alias po. And the position of COA is hindi ito bawal, pero hindi rin to pwede. Yes po, kasi silent po yung Joint Circular, Your Honor, as to that. Okay, but your appreciation is totoong tao ito. Kasi may pirma. Tama ba? Lahat ba ng AR may pirma? Sa pagkakaalam ko po ay meron naman po. So kung alias, at di ko naman pangalan to, pipirmahan ko pa rin. Or pag alias ba, dapat wala nang pirma. I wouldn't know po if it is an alias since wala naman po naka-indicate dun sa document that it is an alias po. Okay, and we'll give the defense their time later on during their part to talk about this more as part of their strategy. Sige, yung pag-escalate from AOM to notice of suspension, to notice of disallowance, to referral to the ombudsman for cases. Years ba ito? Time ba ito? Oras ba ito? Ano yung decision point ninyo para iakyat to the next level yung or i-escalate to the next level yung mga utos ninyo? May clarify po kung ano po yung next level po. So from AOM to NS and NS to ND,
and ND to referral to OMB. Kapag AOM po, meron po silang 15 days to reply to the AOM. Tapos kapag hindi pa rin sila compliant with the findings po, that's the time that we issue a notice of suspension. At kapag nakareceive po si agency ng notice of suspension, meron po siyang 90 days within which to comply. Pero pag hindi po rin po sila compliant, then doon na po kami mag-i-issue ng notice of disallowance. Okay. In general, not the case of the OVP and DepEd. Kapag may notice of disallowance na, naniningil na kayo, di ba? Yes po. And the next step is to refer to the ombudsman. May remedy pa rin po naman si si Okay. agency. Paki-explain nga, ano Which ba is yung to remedy? settle, bayaran yung amount or to appeal Within? within 180 days po from the date of receipt po ng disallowance. Okay. So we will find out with the next witness when that notice of disallowance was at kung pasok pa rin sa 180 days. Kung wala pa rin sa 180 days, then you refer to the ombudsman? Yes po, kasi pag hindi po sila nag-appeal at hindi rin po sila nagbayad, nagiging final po yung decision and that's the time na we refer na po to the Office of the Ombudsman kapag hindi po sila nag-comply. So to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama Based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng Joint Circular. Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So kasi, paano yun? Yung mga informant po ba most of the time may sakit? I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta pressure ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Mr. Judge Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa documents, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay, kapag may mga hindi normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular. Nabanggit mo rin na ikaw ngay pinuntahan sa tanggapan mo sa COA para magkaroon ng tinatawag na audit query. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the Joint Circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. OBP? Yes. Okay. Noong mga panahon na pumunta sila sa inyong tanggapan, pinanganak na ba doon si Mary Grace Piatos? Hindi pa. Meron na bang Grace Piatos noon? Hindi, wala po doon sa submissions nila po, Your Honor. Wala pa. Okay. Nung puntahan ka ng Chief of Staff ng OVP at saka yung si Attorney na nandito ngayon, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayoko na pangitin. POA. Were you intimidated? Wala naman pong ganun, Your Honor. Good. And yun yung isang unang pagkakataon na sabi mo kanina na may pumunta doon para makipag-usap tungkol sa audit query.
Yes po. Item 4 ng Feb 1 na AOM na ginawa po ninyo, sabi po ninyo masyadong general ang socio-economic program delivery at hindi to tinukoy yung specific confidential activities. Ano po yung minimum level na of detail na dapat ay nakasaad po doon sa PFP o yung Physical and Financial Plan upang makapagbigay po ng ito ng tunay na authority at spending limit at hindi naman na inilalantad yung sensitibong operational information. Ang base po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities, and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasehan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. So the PFP is not merely a reporting form. Yes po. Yan po yung basis for disbursement. Dapat po bang approve at sufficiently detailed yung PFP bago ilabas o gastusin ang confidential funds? Kung magbigay lamang po ng mas detalyadong paliwanag, for example, pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan dun sa PFP? Sa original PFP? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sorry po. Ulitin ko lang Dapat po bang approve at sufficiently detailed na yung PFP bago ito ilabas o gastusin ang confidential funds? At kung nagbigay po sa pagkakataong ito ng mas detalyadong paliwanag pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan sa original PFP? Maaari po, Your Honor. So maku-cure siya. Ngunit hindi ito nagawa. Kaya po natuloy yung AOM, kaya natuloy dun sa NS. Yes po. Nabanggit po ninyo na limitado yung space sa accomplishment report kaya hindi po maipaliwanag ng ahensya kung ano talaga yung bawat purchase o expense. At dahil dito, tama po ba na hindi dapat ibase lamang ng COA yung kanilang findings doon sa broad labels lamang at kailangan suriin muna ang bawat transaksyon at supporting document? Yes po, Your Honor. Doon po sa 82 million na medical and food aid, 20 million na incentives of traveling, sinuri po ba ng COA ang bawat purchase at payment? Alin po dito yung supported at allowable sa ilalim ng item 4.8 at alin naman po ang unsupported o hindi allowable? Ang pinagbasehan po namin ng findings yan is yung sinabit po nilang documentary evidence of payments po. Doon po namin in-evaluate if compliant ba yung si OBP doon sa requirements ng joint circular. At alin po yung supported at allowable at yung hindi? Wala pong data as of this moment po. So you agree, sir, yung broad labels ng medical and food incentives do not by themselves show the nature. My apologies, Your Honor, pero yung sinabi niyo po pala na provision of medical and food data at yung payment of incentives or traveling are per se, hindi po siya among the allowable expenses po. Yun yung tanong ko. Under Thank you. 4.8. Paki-explain nga po pa. Dahil yung enumeration po under 4.8 na allowable expenses ay exclusive po. So kapag hindi po kasama doon yung kanilang expenditure, hindi na po siya allowed as confidential expenses po. So yung limited space in the accomplishment report may result in incomplete or overly broad descriptions. Would you agree? Yes po. Kaya yung relevant question, Mr. President, is not whether the entire category was allowable or disallowable. The COA should be able to identify, at nabanggit po ng witness natin, to identify the specific transactions and amounts that were supported, unsupported, or outside the allowable purposes. Yes, Tama po yun. Yes po. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na grant o na issue para sa'yo? Wala naman. Well, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success maski negative
yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report. So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. Let me just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. Pwedeng ko ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative, pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. That calls for Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Kumuha ka ng security clearance. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Okay. Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong, katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023. Tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa mga universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite niyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po? give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yan, di po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba?
May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi ng notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun, hindi pa? yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad. Immediately? Pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag ka inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing Ombudsman. ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, no, tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes Diba? po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since ni-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Doon sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi to po submit the mag-restitute. documents po. Yes po, Your Honor. Tama po? Yes po, Your Honor. So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa Ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. At salamat po, Mr. Witness. Salamat, Senator Mr. Judge Presiding Pangilinan. Officer. Yes, one or two questions, Mr. Presiding Officer. 10 taon mong karanasan bilang auditor ng mga confidential funds. Lahat ba ng 30 ahensya ng pamahalaan inuubos yung naka-allocate sa kanilang pondo? Meron pong iba na hindi po. Merong iba. Yes po. So merong nauubos. Yes po. At dito sa mga hindi nauubos, saan napupunta? Binabalik po nila sa National Treasury. Okay. So dito kasi sa tatlong quarters, puro ano yun, no? Ubos lahat, no?
2022, 2023 first quarter, second quarter, diba? Yung mga inaudit mo, ubos lahat, diba? Based on the documents po, Yes. yes po, Your Honor. Yes, okay. So, pero merong mga ahensya hindi inuubos. Yes po, sa pagkakalala ko. Dito naman sa usapin nung, sorry. Itong usapin ng finality, so, nabanggit ni presiding officer. So, pagka nasa pending sa Supreme Court, hindi pa final, no? Ngayon, kung halimbawa sa AOM, sinubmit na ng Office of the Vice President at DepEd yung kompletong dokumento, walang problema, hindi ba? Wala na pong problema, Your Honor. So, wala nang tutuloy sa notice of suspension. Yes po. Kung after the notice of suspension, nag-submit ang OVP ng lahat ng kinakailangan dokumento, di tapos na ang boxing, ika nga, wala nang problema. Yes Tama. po, Your Honor. And the same, from notice of disallowance, pwede pa bang isubmit, mag-reconsider, tapos isasubmit lahat ng dokumento na Pag- nararapat? Pag notice of disallowance po is mag-appeal na lang po or to settle yung remedies po. Yes. Hindi na po yung submission lang po ng documents. Appeal sa NBank. Sa higher authority which is the commission proper po. Yes. And then, doon, pwede rin isubmit lahat ng dokumento. Maaari, hypothetical, di ba? Kapag inalaw po sila, Your Yes, at upon with the leave of the commission, di ba? At pag nasubmit lahat ng mga pertinent documents, wala nang problema, no? Honor. Yes po, Your Honor. So in other words, ang usapin lang talaga dito isubmit yung mga tamang dokumento. Tama? Yes po, Your Honor. And I would assume, pagdating sa Korte Suprema, dahil pending halimbawa sa Korte Suprema, pag sinabit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba? Yes po, Your Honor. So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA Yes po, Your Honor. na nagkakahalagang Hindi magkano? ko- disallowance po. Hindi po ako Sorry, alam pero ko yung personal knowledge dun sa amount. yes, about 300 I forget no, pero tatlong quarter 'yun ano? 375 million. No, for the OVP, Senator Judge Pangilinan, I think the notice of disallowance only pertains to about 73 For the OVP. million. Only for the last quarter. Yes, for the Wala last pa namang quarter. ND lahat ng quarters eh. Sa No, pagkakaalam no ko, disallowance hindi pa pero may mga suspension. Yes. But we're Hindi pa talking of about pinapresenta. several hundred millions na kung masamit lang yung tamang dokumento, wala tayong issue. Yes po, Your Honor. Thank you.